nangarap, nagsumikap, lumaban. Yan ang mga rekado ng mga matatagumpay nating negosyante ngayong umaga. Kayo, kaya nyo rin bang ipaglaban ang inyong inaasam na buhay? Eto na ang mga negosyanteng magbibigay ng gabay. Ang araw ng 12 to 15,000 po, almost 300,000 po sa loob na isang buwan, kada branch po. Batang negosyante nang dahil sa tapa, libo-libo ang kinikita. Sabi ko, baka pwede akong makautang ng 20,000. Puhunan lang ulit ngayon. Kumikita si Bustapa ng 50 to 100,000 pesos every month. Ginagawang yelo ng pamilya ni Jodeline, pang malakasan daw. Ang dating pira-piraso na benta, maramihan ang kita. Dahil sa yelo, natawag kong Miss Yelo. Yung kinikita namin, 60,000 hanggang 80,000 monthly po. Dating home-based negosyo, aba, may sariling tindahan na. This is it! Pansit! Pagka-feature naman last year sa Para-Paraan, doon din nag-start na magkaroon kami ng mga customers. Before, nung home base kami, 50 to 60,000 lang per month. Ngayon, umaabot naman kami ng 200,000. Ay, mga Pinoy, mahilig daw talaga sa mga kasabihan. Kaya ang challenge sa akin ngayon, kailangan ko daw kumpletuhin ang mga sentence na ibibigay nila sa akin. Game? Okay, game. Item number 1. Kung sino ang mataba? Ano? Kung sino ang... Sino ang buntis? Siya ang nanganak. Ano ba ito? Kung sino ang tumutak, siya ang nanganak. Okay, next. Okay, sa taong walang takot, walang mataas na... puno. Ano? Sa taong walang takot, walang mataas na bakod. Ang hihirap naman itong... Ngayon ko lang na-encounter itong mga to, ha? Ano nga to? May anong lupa. May pakpak ang balita. May laman ng lupa. May pakpak ang balita, may tenga ang lupa. May ba mong ligay? Hindi ko mahulaan, ha? Mars! Ano na? Ano? Mars! Pautang! Lahat naman tayo siguro may kwento tungkol sa utang, no? Ang negosyanteng nakilala namin, ang ginamit na puhunan sa negosyo, inutang lang daw. Sa isang food park sa Carmona, Cavite, matatagpuan ang Boss Tapa. Bukas ito mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero ang kita ng may-ari, ang 25-year-old na si Julian, like a boss daw. Kumikita ngayon si Bustapa ng 50 to 100,000 pesos every month. Worth it naman kaya ang pagdayo namin sa Carmona, Cavite? Tingnan natin. Ay, ang daan pila. Ano po? Ito yung Boss Tapa? Opo. May sabaw nga siya. Para siyang actually hindi nga siya para adobo, di ba? Malambot na nga. Saka malasa. 3 oras daw ang unang pagpapakulo ni na Julian sa karne. Pagkalarga sa food park tuwing hapon, pakukuluan daw nila ulit ang karne para mas lalong lumambot at manuot ang lasa. Yung sa lasa po niya, well-balanced po siya. Okay. Kumbaga, andun na po yung tamis na pwede sa bata. At syempre, yung linamnam na gusto ng mga matatanda. Ayun. Yes. At saka sobra nga naman siyang malambot. Bukod sa tapa, meron din silang sisig. Pareho itong naibebenta ng 75 pesos para sa single order. 139 pesos naman kung buy one take one. At meron din silang tapa platter na 160 pesos. Ang negosyong ito ni Julian, nagsimula raw noong nabiktima siya ng scam online. Na-scam ako, nag-worth siya ng 100,000 plus. Na yun na yung pinaka-savings ko sana. Naubos talaga, as in zero balance talaga ako. Tapos, meron kasi akong isang taong nilalipitan lagi kapag sobra ng bigat ng nararamdaman ko, which is yung best friend ko. Sabi niya, ano mo gusto mo talaga sa buhay, ganito, ganyan. Sabi ko, gusto ko talaga nagluluto ako. Tapos yun, sabi niya, edi mag-business tayo.
Tapa ang naisip nilang produkto dahil kapag may nakatikim daw ng kanilang recipe, sinasabing wala itong katapat. Bata pa lang ako, mahilig na ako magluto. Pumunta ako sa tito ko kasi may karinderya siya dati. Doon ako natuto. Tuwing magluluto siya, kahit umaga pa yan, madaling araw, nanonood talaga ako sa kanya para matuto lang ako. Tapos hanggang sa dumating na yung araw na marunong na ako magluto. Pero problema pa rin ni Julia ng puhunan. Mabuti na lang at to the rescue ang kaibigan niya si Mickey. Sabi niya, mangutang tayo. Yun, nangutang kami sa pinsan niya ng worth 35,000 ata yun, kung di ako nagkakamali. Para sa pwesto ng kanilang negosyo, napili nila ang Davilan Food Park. Proyekto ito ng kanilang LGU kaya libre lang ang pwesto. Pero nung unang sabak daw nila sa pagbebenta ng tapa, dinadaan-daanan lang daw sila ng mga tao. Naramdaman ko nun masakit kasi syempre ako yung nagluluto eh. Recipe ko yon. Sakit sa akin kasi bakit gano'n? Nagpapa-free taste naman kami. Bakit ayaw yun ng luto ko? Dahil may full-time job si Mickey, kinailangan niyang iwan ang negosyo kay Julian. Nung umalis siya, sakto kasi natin na namin yung pera, which is may natirang mga stocks. So, mayroon akong panimula. Ang kaso lang, napasarado kami dito. As in, total, sarado. Isang buwan. Kabubukod pa lang din ang tirahan noon ni na Julian at ng kanyang partner na si Rhea. Patong-patong na, wala na kaming pambayad ng kuryente, wala na kaming pambayad ng utang. Nag-uulam kami noon, noodles na lang, lalagyan na lang namin ng tuyo kasi walang-wala na kami, naiyak na nga ako noon eh. Kaya ito si Julian na Mars, pautang na lang daw ulit. This time sa kanyang tiyahin naman daw. Sabi ko, te, baka pwede akong makautang kasi talagang naniniwala ako sa potensyal ng business ko. Baka pwede akong makahiram ng 20,000 pang ano lang, puhunan lang ulit, tsaka pang gastos-gastos lang konti. Nang magbubukas uli ang food park at may pakambak ang boss Tapa, sinamahan daw siya ng kanyang life partner na si Rhea. Magtitinda kami dalawa lang. Tapos pag uwi namin, buti sana kung magpapahingan na kami, pero hindi. Magagayat na naman kami dalawa ulit. Mamamalengke na naman ulit ako ng madaling araw. Tuloy-tuloy ang trabaho. Dating head teacher sa isang private school si Rhea, pero nagpasya siyang umalis sa trabaho para samahan si Julian. Kasi simula pa lang naman po, nakikita ko naman po talaga yung potential niya. Kinailangan na ko na po talagang i-full support siya. Kasi siya lang po mag-isa. As a partner niya po, kailangan ko po siyang i-motivate, samahan para umangat. May mga pagkakataong nahuhuli raw sila sa pagbayad ng utang. Kapalan na lang ng muka. Sabihin ko na lang, kasi wala pa talagang benta, napasarado yung Davilan. Pero maganda naman kausap yung pinsan ng best friend ko kasi mabait din naman sila sa akin. So pinapayagan lang nila ako na hindi mo na makabayad. Tapos hanggang sa naunti-unti ko. Hello ulit sa inyo! Ito na ata ang pinakamasarap na tapsi na nakain ko. Hindi nagtagal, may mga vlogger na nakapansin sa kanila. Ate, ang sarap. Nagsimula ang pagdagsa ng kanilang customers. Masarap na siya, masaya na siya. Napagtagumpayan ko, tsaka kinaya ko lahat ng struggles. Kinaya namin mag-partner. Tapos na kami magtanim, oras naman pa sa anihan. Kung dati, food cart lang sa food park ang kanilang negosyo. Ngayon, may sarili na rin silang pwesto at investor na rin nila ang tiyahin ni Julia na nagpautang sa kanila noon. Nakakapagpasahod na ako ng mga tao. Nakakatulong na ako sa ibang tao. Yun naman din gusto ko eh. Mabigyan ng trabaho yung mga walang trabaho. Ang best part, wala nang pinagkakautangan si Julian. Sobrang saya. Makakatulog ka ng maayos. Iisipin mo na lang makapagtinda para makabili kang pagkain bukas. Kasi wala ka ng utang eh. O diba? Happy ending itong kwentong utang ni Papsi Julian. Ang kanyang say... Kung mangungutang po kayo, siguraduhin nyo lang po sa sarili nyo na kahit magkamatay kayo magtrabaho, babayaran nyo yung tao. Kasi napakahirap kitain ng pera. Pwede mangutang, pero kailangan bayaran. Iba ang utang sa hingi. Susunod sa Pera Paraan. How true! Crispy Pat! Challenge time! Bet malukaya ako sa paghula ng mga putahing ito? Abangan, mamaya. Posible palang lumago lalo ang isang negosyo. Walang makakapigil sa pansit ni Nanay Virginia. Ano kaya ang bago sa kainan nila? Abangan yan mamaya. Inuman,
dahil itinuturing na rin itong appetizer o finger food at syempre, suwak din na pang ulam. Ang kita rito, pumapalo ng 6 figures kada buwan. Pet Malu! Mga kapatid ko. Kaya yun, nagtrabaho po ako ng 16 years old. Hindi na natapos si Jaisel ang kanyang pag-aaral at pinasok ang iba't ibang trabaho para mabuhay. Yun po, talagang nag-boom po talaga siya. Then nagdagdag po kami ng mga calamares. 19. Sa Taytay niya sinimula ng kanyang pulutan business. Umutang naman siya ng pampuho ng 20,000 pesos sa kanyang biyanan at mga kaibigan. Na agad naman daw niyang nabawi sa loob lang ng 4 na buwan. Pero dahil nagsisimula pa lang ang negosyo, naging malaking dagok sa kanila ang pandemya. Bali, nasiraan po kami ng karne. Wala po nakakalabas eh. Kaya nandun po yung nagkakaroon na po ng ibang texture yung mga karne. Nag-iiba na din po yung amoy namin lumakas. Kaya na-dispose po namin din na mabilis yung mga tinda po namin. Nagdagdag din sila ng tauhan dahil sunod-sunod ang mga reklamong natanggap nila. Sa tagal po ng pagluluto, isa po yun sa mga naging complaint sa amin. Tsaka syempre sa delivery din po. Bilang bite size na mga pulutan ang available, meron din silang crispy pata at crispy ulo ng baboy. Bukod sa affordable raw ang kanilang mga piniritong pagkain, may isa pang binabalikan ng mga suki. Ulitin natin. Laman naman to, hindi nakaka-guilty. Jaisel, ang sarap nitong suka mo, ha? Talagang okay na sausawan nitong mga, ito yung mga calamares, ito mga batok ng baboy, pahingi naman kanin. May kanin ka. Kasi mas ganito na nakakamay eh. Sabay sausaw-sausaw ganito. Sarap ng suka! Ano sikreto mo dito? Parang kaya ko ubusin to dahil sa suka mo. Sa branch po. Dahil sa kanilang negosyo, napalaki na nila ang kanilang bahay at nakapundar pa ng 4 na ibang negosyo tulad ng ice cream shop na may mahigit 70 branches nationwide. Malaking bagay po kasi sa isang pagninegosyo talaga pagka nakasuporta po sa iyo yung husband mo, yung partner mo. Kasi wala kayong hilahan pa babae. Sa amin po talagang dalawa to. Kung ano po yung meron kaming success ngayon. Kapag gusto mong magnegosyo, kailangan talaga pong malakas ang loob mo na handa kang isugal kahit last money mo na eh. Pagka talagang sobrang hirap, naiyak ka lang eh. Iyak. Mapapagod ka rin naman umiyak eh. Tapos laban na kasi hindi naman po pwedeng lagi mo lang kakaawaan yung sarili mo. Kailangan mong tumayo. Susunod sa Pera Paraan. Ginagawang yelo ng pamilya ni Jodeline, pang malakasan daw. Ang dating pira-piraso na benta, maramihan ang kita. Dahil sa yelo, natawag kong Miss Yelo. Yung kinikita namin, 60,000 hanggang 80,000 monthly po. Ngayong araw, ang aking challenge ay kailangan ko daw makagawa ng 5 ice bag sa loob ng 1 minuto. Oh, so ready na ba kayo? Ready na ako. Let's do this! Pag ng yelo, tingnan natin kung kakayanin natin yung paano nga yun? Ganyan. Ay! Ang ginagawang yelo ng pamilya ni Jodeline, pang malakasan daw. Bali, yung supot po kasi na ginamit namin, marami po kaming tinry na supot. And yung supot po na gamit namin ngayon is masyado pong flexible. So, iniipit po namin pagkakarga po ng tubig. Bali po, nag-start lang po kami sa isang freezer. Ang nakakargahan ko lang po na freezer nun is 120 pieces. Nag-start lang po kami sa 80 pieces hanggang 120 pieces lang po ang nagagawa isang araw. Then, ngayon po na 14 pieces na po yung freezer namin. So, umaabot po kami ng hanggang 350 to 400 pieces a day po. Ang nakasanayang yelo sa plastic sa mga sari-sari store, naging daan para ang pamilya ni Jodeline magkaroon ng dagdag pagkakakitaan. High school po ako, siguro mga nasa 14 or 15 years old po nung nag-start yung negosyo namin na yelo. And sa isang freezer pa lang po kami nag-i-start noon. Naisipan namin magbenta ng yelo dahil din sa negosyo namin na karinderya. So, nung nag-i-start po kami, bali ang mga customer lang naman po namin is yung mga kapitbahay namin. Paisa-isa lang po yung mga binebentahan namin noon, iba't ibang tao. Pero ngayon po, since nagsusupply na po kami sa palengke, maramihan na po sila kumuha. Dahil naging suki na nila ang mga tindera sa palengke, ang dating pira-piraso na benta, maramihan ang order.
Si mama po kasi tuwing madaling araw po, bumibili po siya sa farmer's market ng mga paninda niya. So, naghahanap po yung mga nagbebenta po ng isda doon ng yelo nila. Since nagbebenta naman po kami ng yelo, so inalok na rin po ng mother ko. May isang tao po, 5 piraso binibili sa amin. May isang tao po, hanggang 20 pieces yung binibili. At ang pinakamarami po na isang tao na sinusuplian namin is umaabot ng 40 pieces na yelo. Ang pagtaas ng demand sa kanilang yelo, hindi madaling naharap ni na Jodeline. Kapag kinukulang po kami ng sinusupply na yelo sa kanila, talagang napapagalitan po kami at nasusungitan po. Meron po yung time na sobrang bili po ng yelo sa amin, sumasakit na po yung kamay ni mama gumawa ng yelo hanggang sa napapagod na po siya. May time po na talagang nagkakasakit si mama, nilalagnat po, nilalamig po siya na nanginginig po yung mga kalamnan niya dahil po sa pagod. Kaya naman si Jodeline to the rescue na. Kapag ganun po na nakikita ko napapagod yung nanay ko, nahihirapan siya o kaya nasasaktan na yung kamay niya, obligasyon ko rin naman pong tulungan yung nanay ko. Kaya natuto din po akong gumawa ng yelo, natuto din po ako na mag-deliver. Ganun po sa isang negosyo, talagang tulungan po talaga. Natulungan na ang kanyang ina, may hatid pang good vibes si Jodeline sa kanilang mga suki. Si Jodeline kasi tinagurian ng Miss Yelo sa kanilang lugar. Dahil din po kasi talaga sa yelo, natawag din po akong Miss Yelo ngayon dahil may time po na binlog ko yung paggawa ng yelo, pag-deliver ng yelo. Maliban sa oportunidad na maging content creator, napakalaking tulong daw sa pamilya ni Jodeline ang negosyong yelo. Yung kinikita namin, depende po kasi sa lakas ng yelo. So, nagre-range po ng 60,000 hanggang 80,000 monthly po yung kinikita sa yelo. So, pinag-aaral po kami ng mother ko kasi siya na lang po talaga yung nagpapaaral sa amin. Siya na lang po talaga yung nagbibigay ng sustento sa aming magkakapatid. Nakapagpatayo po ng bahay, tapos meron din pong naipundar si mama na mga motor. Pero kahit malaki ang kita nila sa yelo, siyempre, may kakambal ding gastos ang pagnenegosyo. Yung puhunan naman po ng isang pack ng ice is umaabot din po siya ng 100 pesos. Isama na po natin yung bayad po ng tubig. Bali po yung bayad ng tubig is monthly naman po. So umaabot po ng 300 or hanggang 600 pesos po yung bayad namin sa tubig po. So umaabot kasi ng 36,000 hanggang 47,000 yung bill namin sa kuryente. Since freezer po kasi yun 14 po na freezer yung nasa bahay namin. Kanya-kanya rin ang diskarte para makatipid. Ang diskarte po ni mama doon, yung freezer po kasi namin, nilalagyan po namin siya ng tali para maiwasan po yung pagbukas-sara ng freezer. Kaya kahit po sabihin natin na mataas yung bill namin, hindi naman po kami nalulugi. Meron pa din po kaming kinikita. Kung minsan ang hindi pa inaasahang papatok ang siya pang nagiging success. Lahat talaga ng bagay na susubukan kapag binigyan ng tamang atensyon at ginamitan ng diskarte. Kahit ang nanlalamig na negosyo, magiging mainit ang kita. Susunod sa Pera Paraan. Posible palang lumago lalo ang isang negosyo. Walang makakapigil sa pansit ni Nanay Virginia. Ano kaya ang bago sa kainan nila? Abangan yan mamaya. Hulyo noong nakaraang taon, itinampok natin na negosyo nagkaroon ng K sa all-time favorite nating pansit. Siyempre, ang Ma'am Shi Susan nyo hindi nagpahuli sa pagluluto ng pansit. Pero bukod sa masarap na lasa ng kanilang pansit, may iba pa raw nag-level up sa kanilang negosyo. Ang pansit ng pamilya ni Fatima na dating home-based at for delivery lang. Aba, may tindahan na. Nung nag-start kami, magkaroon ng physical store, syempre mas lumawak din yung reach namin, mas nakilala kami. Syempre nationwide kami na panood. Maraming mga nagko-contact sa amin from different provinces, not only in Laguna. And nagkaroon kami ng mas maraming customers, not only in Calamba. Ang OG recipe na pansit ng kanyang Nanay Virginia, hindi na lang sa kanilang mga kalapit bahay nakakarating.
tulong na rin doon yung pagka-feature naman last year sa GMA Para-Paraan. So, doon din nag-start na magkaroon kami ng mga customers, hindi lang sa Calamba, pati na rin Santa Rosa, Binyan, even Batangas. We decided na let's expand in Batangas, and then that branch in Batangas will cater Tanawan, Lipa, Santo Tomas area. Tulad pa rin ng nakasanayan, ang pansit at crispy palabok na luto ni Nanay Virginia pa rin ang kanilang binibida. Yung mga products kung saan kami nakilala, nung home base pa lang kami, like crispy palabok, pansit cake, pansit pizza, na-retain namin yon. Kahit may physical store na kami ngayon, yun yung product focus namin until now. And meron kaming mga inad, kasi nga syempre hindi naman pwedeng tuwing pupunta yung customer, laging pansit lang yung kakainin nila dito. Dapat meron ka rin ma-offer for daddy, for their kids. That's why we launched the rice bowls. Naghahain na rin sila ng mga bagong gimmick para sa kanilang pansit na may katerno na rin kutsinta, chicken o lumpiang Shanghai. Bukod sa pansit pizza, meron na rin silang bilaot bio. 2 pansit of your choice at may kasamang spaghetti. Malaking tulong daw sa kanilang negosyo ang pagkakaroon ng pwesto at tindahan. Wala lang kami magtayo nitong aming store. Ayun, nakilala na kami. Unti-unti. Pagka nakikita namin maraming tao na parang masaya kami lahat, kaming family. Dahil marami kami nagiging suki sa aming store. Masaya raw silang kahit wala na ang kanilang padre de pamilya, natupad nila ang pangarap nito. Pagka sinasabi ko sa kanya, kasi may picture doon sa amin, sa sala. Sabi ko, natupad na yung pangarap mo na gusto mo, na ito ginagawa na ng anak mo. Pero kahit patuloy na lumalago ang kanilang negosyo, nandyan pa rin daw ang mga pagsubok. As owner kasi, parang kailangan mo talagang mag-multitasking, di ba? Lalo na pag startup na ikaw mag-oversee yung day-to-day nung nagbukas yung malaking brand from Manila. Directly affected yung sales namin noon kasi halang lang sila malapit lang sila dito. Pero hindi nagpatinag ang pansit ni Ma'am Shi Virginia. Kailangan namin mag-recalibrate ng strategies. So, highlight namin yung mga focus product namin which is unique sa amin. And one way para magawa namin yon is to boost our presence in social media. Nagawa namin siya kasi this year, mas mataas na yung sales namin yan than last year. Ang kanilang pansit, mas lumaki pa raw ang kita. Nung home base kami, 5,000 lang kasi talaga yung initial capital namin doon. Pero yung nilaan namin na pera dito is nasa 250 para ma-build namin siya. Before kasi nung home base kami, around 50 to 60,000 lang yung namin per month. And that's gross. So ngayon, umaabot naman kami ng 200,000 a month. Ma'am Shi at Pop Shi, ang sekreto lang naman ng mag-iina. Kung kayo magbi-business na kayo lang pamilya, dapat sa inyo na lamang. Ang biling ko nga kay Fatima, huwag mong titipirin sa mga ingredients. Dahil pag tinipid mo yan, may iba na lasa. Gusto ko yung babalikan tayo. Pangmalakasan na talaga ang pansita ni Ma'am Shi Virginia. Kaya oras na para tikman. Sarap. Sarap ng sauce. Ay, pamanalo yung sauce nito. Build. Ay, ang sarap. Lahat toro, ang sarap. Promise. O, two thumbs up tayo dito. Kahit sa bahay lang sinimulan ng maliit na pagkakakitaan, basta natumbok ang tamang formula sa negosyo, tiyak na magtatagumpay at lalago. Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.